Ayon sa Republic Act 4136, alin sa mga sumusunod ang maksimum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km kada oras. B. 100 km kada oras. C. 60 km kada oras. Ang tamang sagot letter A, 80 km kada oras. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. B. Lisensya. C. Lisensya at papel de siguro ng sasakyan. Ang tamang sagot letter A, lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang A. 500 pesos, B. 500 pesos at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw, C. 750 pesos. Ang tamang sagot letter C, 750 pesos. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 km per hour. B. 20 km per hour. C. 30 km per hour. Ang tamang sagot letter B, 20 km per hour. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal ang pumarada. C. Hintuan ng bus. Ang tamang sagot letter A, bawal mag-overtake. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? A. 30 araw. B. 15 araw. C. 10 araw. Ang tamang sagot letter B, 15 araw. Kailan ka maaring maghintay sa dilaw o yellow box sa sangang daan? A. Kapag ang traffic light ay pula. B. Kapag nakatigil ang daloy ng trapiko. C. Hindi kailanman ang sangang daan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ang tamang sagot letter C, hindi kailanman ang sangang daan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangang daan kaya dumiretso ka na lang. B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Ang tamang sagot letter B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang A. 500 pesos at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit sa 6 na buwan. C. 100 pesos. Ang tamang sagot letter A. 500 pesos at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? A. Kung buhol-buhol na ang trapiko. B. Kung mahusay siyang magmaneho. C. Habang siya ay nagmamaneho. Ang tamang sagot letter C, habang siya ay nagmamaneho. Ano ang kahulugan ng dilaw na palaso o araw na ilaw trapiko? A. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso o araw ay malapit ng sumindi. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. Ang tamang sagot letter B. Nangangahulugan ang pulang ilaw na palaso ay malapit ng sumindi. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong violation. Ano ang susunod mong gagawin? A. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. B. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento.
Ang tamang sagot letter C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? A. Sa linya ng paghinto o holding line. B. Sa panlabas na lane ng rotonda. C. Sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot letter A. Sa linya ng paghintay o holding line. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Bako-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot letter B. Bako-bakong kalsada. Saan mo makikita ang sinyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Palaruan. C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ang tamang sagot letter C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ang tamang sagot letter C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ano ang dapat na kulay ng tail light ng motorsiklo? A. Asul. B. Pula. C. Dilaw. Ang tamang sagot letter B. Pula. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit sa 0.5 metro. B. Mahigit sa 1.0 metro. C. Mahigit sa 1.5 metro. Ang tamang sagot letter B. Mahigit sa 1.0 metro. Kasama sa preventive maintenance ang pagsusuri ng sasakyan ng mahahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ng LTO ang pag-renew ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot letter C. Mapanatili ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Anong linya ang dapat mong gamitin sa trail lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane. B. Pangalawang lane. C. Pangatlong lane. Ang tamang sagot letter B. Pangalawang lane. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na sinyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot letter C. Dumaan sa kaliwang linya. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highways, kailangang mag-signal A. 10 segundo bago gawin ito. B. 5 minuto bago gawin ito. C. 1 minuto bago gawin ito. Ang tamang sagot letter A. 10 segundo bago gawin ito. Kailangang magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong A. 15 metro. B. 60 metro. C. 30 metro. Ang tamang sagot letter C. 30 metro. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawan din ang nakasalubong. B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. C. Titigan ang nakakasilaw na ilaw. Ang tamang sagot letter B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Kung paparating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Ang tamang sagot letter A. Magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay.
B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot, letter C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. B. Doble ang kurbadong delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Sakay ng manual clutch backbone na motorsiklo, may asong biglang tumawid sa iyong daan. Aling paa ang dapat mong gamitin upang matamo ang maksimum na preno upang hindi masagasaan ang aso? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Pareho. Ang tamang sagot, letter B. Kanan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot, letter B. Huminto ka. Ang isang driver's license ay maaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sasakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sasakyan lamang. Ang tamang sagot, letter B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. B. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. C. Pagbasa, pag-awit sa lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. Ang tamang sagot, letter A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Kailan maaring mag-overtake sa isang kurbada? A. Anumang oras na gusto ng driver na mag-overtake. B. Kung ang nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake. C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang driver ay makikita niya ang 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal na mag-overtake. Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? A. Para sa mga trucks at buses. B. Sa overtaking lamang. C. Mga kotse lamang. Ang tamang sagot, letter A. Para sa mga trucks at buses. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver at backrider. B. Driver lamang. C. Driver at sakay nito. Ang tamang sagot, letter A. May-ari, driver at backrider. Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Insurance company. B. Opisyal ng adjudikasyon. C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ang tamang sagot, letter C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masisiraan. B. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan. C. Tama lahat ang nasa itaas. Ang tamang sagot, letter C. Tama lahat ang nasa itaas. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. C. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. Ang tamang sagot, letter B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay A. Palikong pakaliwa. B. Palikong pakanan. C. Magpalit ng linya o daan. Ang tamang sagot, letter A. Palikong pakaliwa.
Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ang layo ng susunod na intersection ay 30 kilometro. B. Nakatakdang haba ng sasakyan. C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. B. Huminto. C. May dead end sa unahan. Ang tamang sagot, letter A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na A. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. B. Maaring lumusot pa kanan o pakaliwa kung walang peligro. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Ang tamang sagot, letter B. Maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Ano ang kahulugan ng aro o palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaring lumipat ng linya. Ang tamang sagot, letter A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa. B. Papalayo sa bangketa. C. Kahit anong direksyon. Ang tamang sagot, letter B. Papalayo sa bangketa. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Biglang lumiko at bumusina. B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro. C. Ipagwalang bahala ang hudyat. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 metro. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C. Patrasin ang taong tumatawid. Ang tamang sagot, letter B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Hindi ka maaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. C. Magbigay ng sinyas na ikaw ay paparating. Ang tamang sagot, letter A. May umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paglipat ng linya sa sangang daan ay A. Napakaligtas. B. Ligtas. C. Hindi ligtas. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ligtas. Ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagsasakay ng pasahero. B. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagbababa ng pasahero. C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Ang tamang sagot, letter C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Kumplituhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay ginagamit lamang ng saglit. C. Maliban sa pagbigay ng sinyas na nakarating ka na. Ang tamang sagot, letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaring maging sanhi ng panganib. Ayon sa Republic Act 10666, ang mga bata ay maaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportableng naabot ng mga paa ang standard foot peg at A. Nakakapit ang bata sa rider set handle. B. Nakakahawak sa balikat ng driver. C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang tamang sagot, letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Sa paglipat-lipat ng linya,
dapat suminyas, tingnan ang rear view mirror at A. Tingnan kung may paparating na sasakyan, B. Bumusina, C. Sindihan ang headlight. Ang tamang sagot letter A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. Matapos kang lumangpas o mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilampasan, B. Lumingon sa iyong nilampasan, C. Huminto. Ang tamang sagot letter A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo, B. Bumusina, C. Magpatakbo agad. Ang tamang sagot letter A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A. 2,000 pesos, B. Pagkabilanggo ng 6 na buwan, C. 1 buwan pagsuspende ng lisensya. Ang tamang sagot letter A. 2,000 pesos. Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer or ABA? A. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test, B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test, C. Kung pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. Ang tamang sagot letter B. Kung ang driver ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag-overtake? A. Tumabi sa gilid ng kalsada, B. Bilisan ang takbo, C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ang tamang sagot letter C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ano ang dapat gawin ng isang driver habang siya ay nagmamaneho sa pampublikong kalsada? A. Pagsagot sa tawag sa pamamagitan ng pag-text para makaiwas sa sakuna sa kalsada, B. Sagutin ang tamang tanong ng mga pasahero ng maligalig, C. Mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Ang tamang sagot letter C. Mag-concentrate sa manibela at sa kalsada. Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? A. Bago umabot sa tulay, B. Bago magpalit ng lane, C. Sa poste na tawiran ng tao. Ang tamang sagot letter C. Sa poste na tawiran ng tao. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Emission at police clearance, B. Driver's license at NBI clearance, C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ang tamang sagot letter C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang, B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang, C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot letter C. Bawal ang mga motorsiklo. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba sa sasakyan? A. Isara lahat ng mga pintuan, B. I-switch ang parking brake, C. Bumusina. Ang tamang sagot letter B. I-switch ang parking brake. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng A. Mabilis at madalian, B. Hanggang gusto mo, C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. Ang tamang sagot letter A. Mabilis, madalian. Ano ang magiging resulta kapag pinalitan ng hindi angkop na ilaw o bumbilya ang headlight? A. Higit na malinaw ang daan lalo na sa gabi, B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko, C. Nakakagambala ito sa mga pasahero. Ang tamang sagot letter B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. Kapag sumunod sa isang kotse, itinuturing na isang ligtas na patakaran na mapanatili ng distansyang layo na hindi bababa sa
A. 50 talampakan. B. Loob ng 2 segundong panuntunan. C. Espasyo para sa isang kotse. Ang tamang sagot letter C. Espasyo para sa isang kotse. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ang tamang pagsuri sa dami ng langis ay kung kailan A. Nakatayo ang motorsiklo. B. Ang motorsiklo ay nakatayo sa gilid ng lalagyan ng langis. C. Ang motorsiklo ay nakatayo sa tabi ng lalagyan ng langis. Ang tamang sagot letter A. Nakatayo ang motorsiklo. Ano ang tamang senyas kung liliko pa kanan? A. B. C. Ang tamang sagot letter C. Nasa rotonda ka na at malapit ng lumabas, kailan ka dapat magsenyas? A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago lumabas. B. Magsenyas pa kanan habang papasok at magsenyas pa kaliwa para lumabas sa rotonda. C. Magsenyas pa kaliwa habang papasok at panatilihin ang senyas hanggang makalabas. Ang tamang sagot letter A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago lumabas. Ano ang ibig sabihin ng senyas na ito? A. Bawal bumusina. B. Bawal gumamit ng dihangin na busina. C. Bawal pumasok ang masasakyan na walang busina. Ang tamang sagot letter A. Bawal bumusina. Aling diagram ang hindi tama? A. B. Or C. Ang tamang sagot letter A. Ang panukat na ito ay nagpapabatid sa driver ng revolusyon ng makina sa bawat minuto. A. Speedometer. B. Odometer. C. Tachometer. Ang tamang sagot letter C. Tachometer. Kailan ka maaaring huminto sa yellow box? A. Kung ang daloy ng trapiko ay umabot sa yellow box. B. Kung magsakay o magbaba ng pasahero. C. Hindi kailanman pinapayagan ang paghinto sa yellow box. Ang tamang sagot letter C. Hindi kailanman pinapayagan ang paghinto sa yellow box. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang pagtatapos ng itinakdang bilis? A. B. Or C. Ang tamang sagot letter B. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot letter C. Ilog. Ano ang dapat na bilis ng sasakyan kung ito ay manggagaling sa isang continuity lane? A. Sundin ang bilis ng mga sasakyan sa loob ng expressway. B. Huminto sa gilid ng continuity lane at gumamit ng signal light. C. Bigla ang pagtapak ng selinyador ng mas mabilis na speed limit. Ang tamang sagot letter A. Sundin ang bilis ng mga sasakyan sa loob ng expressway. Alin sa mga sumusunod ang madalas na dahilan ng stress o tensyon? A. Personal na problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nagkakainis na bumubuntot na motorista, biglang paghinto ng sasakyan sa harapan. B. Nakangiti at masunurin ng mga pasahero, mga taong tumatawid sa tawiran, mga disiplinadong kapwa motorista. C. Tamang pagpreno ng sasakyan sa harapan, paghinto ng iba pang sasakyan sa tamang lugar, paggamit ng senyas ng pagliko ng motorista bago lumipat ng lane.
Ang tamang sagot letter A, personal at problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nakakainis na bumubuntot na motorista, bigla ang pagliko ng sasakyan sa harapan.